Hold up ang dalawang lalaki sa harap mismo ng Barangay Hall sa Santa Cruz, Maynila. Ang biniktima nila, mga barangay tanod pa, nasa front line. O, diba? Ganyan na ho ang kasaya ang bansang Pilipinas. Ang mga binibiktima na ngayon ay yung mga barangay tanod. Pambira. Baligtad din, no? Ang balitang yan, si Gary De Leon. Nakatambay sa harap ng Barangay Hall ang dalawang tanod na ito sa Santa Cruz, Maynila nitong Sabado. Maya-maya, pumarada sa harap nila ang dalawang sakay ng motorsiklo. Bumaba ang naka-helmet na angkas sa katinutukan ng baril ang dalawang tanod. Dito na sila nagdeklara ng hold up. Kinuha ang mga cellphone ng mga biktima. Bago umalis, binalikan pa ng hold upper ang sombrero ng isa sa mga... Bastos din yung hold upper, ano? Talagang kinuha pa yung sombrero. Grabe, tanod. Oh, ayan, may nagsabi na naman bayaran ka, boss, bay. Opo, bayaran po ako ng mga subscriber dito. Yung mga subscriber ko po talaga nagbabayad sa akin, eh. Naman nagsumbong sa mga pulis ang dalawa. Yun nga lang, hindi na naabutan pa ang mga sospek. Ayon sa mga pulis, katatapos lang magronda ng mga tanod nang mangyari ang krimen. Natutukan nga sila ng baril, eh. Siyempre, hindi na rin sila nalaban. Kasi para at least yung buhay nila ang pinangalagaan. Hindi muna pinangalanan pero kilala na raw ng mga pulis ang riding in tandem. Napag-alaman ding dati nang may kaso ng pang-hold up ang mga sospek. Ang galing, ano? Kilala kaagad nila, panalo. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, ito, ano naman sa atin to, eh. Ang mga pulis, lalo na yung mga matatagal na dun sa mga posisyon nila, dun sa mga lugar, kilala naman nila kasi dumadali dyan, eh. Kaya lang, nakausap ko ibang mga pulis, mababaho kasi yung ano, yung mga nakaw-nakaw, snatch. Kaya ho magpiyansa ho niyan. Sa dami na ho nanakaw niyan, ready na ho sila magpiyansa. Pag piyansa niyan, tapos na usapan. Ganun ho. Kaya nga pangit yung ano sa atin, eh, yung batas sa atin. Masyadong ano, eh, yung kunwari, at yung bawa, nakwento sa akin to ng kaibigan kong pulis, eh. Katulad yan, cellphone lang at saka sombrero lang yung nanakaw. Mababa lang ang piyansa niya kasi mababa lang yung ninakaw niya. Ganun. Kaya paulit-ulit lang sila, nakakalabas lang din. So hindi tuloy nila inaano yung parusa. Dapat talaga tumira sila sa Davao. Diba? Yun ang totoo. Dapat tumira sila sa Davao. Tapos, kasi dun sa Davao, kinabukasan, eh, nakaano na. Di ba ganun nilinis ni Pangulong Duterte yung mga snatcher? Yung snatcher, kinabukasan, nanlaban. Hindi, alam mo kung bakit? Wala namang mangyayari kung ikukulong mo lang yan. Tapos lalabas din yan. Kaya pa ulit-ulit lang sila. Kaya maganda dyan, dalhin sa Davao. Pwede nga yan areglo. Sabi nga nung iba, eh, mas malaki pa yung nanakaw kesa dun sa piyansa. Totoo naman yun, eh. Kaya dapat, eh, wala mangyayari sa atin kung puro ganito tayo. Nireview nga natin yung CCTV, napan backtracking and further investigation. Sabi ni Jay Guibar, pag ganun sila, walang piyansa-piyansa. Sa totoo lang, sa Davao, ayaw nila magpiyansa. Kasi pag nagpiyansa, lalabas sila. Paglabas nila, may kasunod na sila. Dito sa Maynila, okay lang magpiyansa. Pero sa Davao, mas mabuti pang sa kulungan na lang kami. Kaysa sa magpiyansa pa kami. Di ba?